What's up guys? Today, discuss naman natin yung mga likes and dislikes ko dito sa aming Ford Ranger Sport Next Gen. 1 year na rin siya sa amin, so I think enough na yon para may discuss ko sa inyo at may share kung ano yung mga goods and bads dito sa aming sasakyan. Nang sa ganon, if may plan kayong bumili ng bagong pickup truck, makahelp ang video na ito para makapag-decide kayo. Tara, let's go! Unahin na natin ang mga likes ko. Ford Pass, ito yung one of my favorite features sa Ford. Try natin yung remote start engine. Press and hold lang natin yung start button. Demo ko naman sa inyo kung paano gamitin tong Ford Pass na application. Dito makikita nyo, meron siyang unlock at lock button. Ito rin yung kanyang engine start. Pwede ka rin mag-alarm. Set up natin yung alarm. Pindutin natin. Tapos click lang natin yung yes. Then enable. Then wait lang tayo ng seconds. Or vehicle information. May schedule start siya. Oil life. Naka 50 pa lang siya guys. So yan yung kanyang mga full feature. Then pwede mo rin siyang check yung vehicle location. So guys, yan. Makikita nyo. Pindutin mo lang yan. Ayan siya guys. Second is yung design. Napaka-macho niya tingnan. Yung mga character lines niya and curves, bagay na bagay talaga. Third, napaka-distinctive ng C-clamp headlight niya. Kapag nakita mo, alam mo na Ranger kagad. May tailgate assist din ito, kaya napakagaan buksan. Kahit one finger lang ako, kayang-kaya ko siyang isarado. Yung taillights niya, naka-LED na at naka-C-shape din. May rear box step din siya, napaka-useful nito. Ang dali umakyat. So kapag may kailangan ka, easy lang kunin. Ang laki rin ng kanyang bed capacity. Nasa 2 liter yung makina niya. Pero mas updated ito kaysa dun sa previous model. Kasi nasa 170 PS and 400 Nm of torque ito. That is more than enough na guys for daily use kahit na may kargada ka pa. Kahit diesel to, napakatahimik ng makina. Napaka-minimal ng vibrations. At matipid din siya sa gas. Pasensya na guys, ang dumi ng makina. Naka-keyless entry na rin pala ang Ford Ranger Sport natin. Pagdating naman sa interior, napaka-welcoming ng design. Maganda yung design ng upuan. Ang premium ng leather seats niya. Quality materials talaga yung ginamit. Naglagay na rin tayo ng cover para ma-maintain yung kanyang looks. Sa second row seats naman, may armrest with cup holder. Comfortable din siyang upuan kasi hindi siya masyadong naka-upright position. Naka-electric power assisted steering na rin siya. Kaya naman napakalambot ng kanyang steering. Very useful sa traffic. And magta-tighten naman yung kanyang steering kapag nag-gain ka ng speed. Comfortable din ang kanyang upuan. Naka-push start button na with 10-inch LCD touchscreen. Meron din siyang control knob para i-adjust yung temperature, volume, at yung fan speed or i-adjust sa screen. Connected to Android or Apple CarPlay. Updated na rin yung kanyang instrument cluster to digital na may 8-inch screen display with updated version ng Sync 4A. Napakaraming option dito guys for settings like yung mga trips, tsaka fuel consumption. Napaka-tactiles din ng mga buttons niya dito sa steering wheel. Meron din siyang speed limiter na madalas kong ginagamit kapag nasa expressway para iwas huli sa speed limit. Meron din siyang cruise control na very convenient lalo na sa long drive. Kahit direct sunlight, napakalinaw pa rin ng screen. And automatic naman siyang nagdidim kapag madilim na. Meron din siyang backup camera with guidelines. Capable for wireless and fast charging with Type A and Type C USB port. Automatic headlight with fog lamps. Meron din siyang headlight adjustment at auto rain wiping sensor na favorite kong feature tuwing tag-ulan. May selectable driving modes din siya na pwede mong i-adjust sa button na ito. Ang mga option na ito ay normal, eco, towing or hauling,
And last, slippery mode. So imagine guys, kahit naka 4x2 lang tayo, may mga ganitong option tayo for driving. Dito naman sa door side ng driver, may auto fold side mirror, one touch power windows, automatic door lock system. Ang ganda rin ng pagka-position ng door lock sa handle niya. Talagang pinag-isipan. Naka-leather, soft and quality materials din ang ginamit dito. Ngayon, punta naman tayo sa mga dislikes ko. First thing I don't like, sana may storage dito. Same sa Wild Track. Sana hindi na pinagdamot ng Ford yun sa atin. Sayang kasi yung space. Mas okay sana kung magagamit. Pangalawa na pwede sanang ma-improve. Naglagay sana ang Ford ng ambient light. Nang sa ganon, mas maliwanag at maganda sa gabi. Buti na lang andyan yung friend nating si Lazada at si Shopee. Nagpalit na rin tayo ng antena guys kasi napakahaba niyan. Minsan pag mababa yung parking, sumasabit. Yung size sana ng gulong ginawa na lang na 265/65 R18 no. Same sa kalaban niya mga pickup truck. But looking good pa rin naman. Mas maganda lang na yun na lang sana yung standard size. Okay guys, hanggang dito na lang. Sana makatulong ang video na ito para makapag-decide kayo sa bago nyong pickup truck. Good luck guys and keep safe everyone!